Bago ako pumunta sa message, maalala ko lang yung kwento, ano? Kasi ang ating message po is about trust. Everybody say, trust. Tiwala. Kailangan natin magtiwala. In Psalms 119, sabi diyan, you are my refuge, my shield, your word is my source of hope. So meron pong isang kwento, may isang bata na na-invite mag-perform sa lugar ng China. At lumapit siya sa kanyang tatay, Tay, Dad, support mo naman ako. Wow. Yung daddy naman, bakit? Ano ba yan, nak? Support mo ako, meron akong laban sa China. Anong laban? Secret. Sama kayo. Sabi ng tatay, sige, support ako dyan. Sama ako. So, sumama ang tatay. Pagdating sa Coliseum, kita niya, closed door po ito. Closed door Coliseum. Ang laki. Nagulat yung tatay. Anong meron dito? Anong nilabanan ng aking anak? Ito pala ay labanan ng mga bata at ang kanilang labanan ay ganito. Magdadala sila ng pinakamatinding hayop. So, yun po ang labanan. Magdadala ng pinakamatinding hayop. So, unang bata, naglabas ng hayop. Ang laki. Leon. Talagang grabe yung itsura ng leon. Ang laki. Palakpak. Ang ano kasi, para manalo ka, palakpakan lang. So, palakpakan yung mga tao. Halos kalahati. Palakpakan silang lahat. Grabe yung palakpakan nila. Sabi ng mga tao, siguro panalo na talaga to. Ang laki ng leon eh. Maya-maya, naglabas po ang Russia. Nilabas, hirap na hirap pang hilain, no? Pero nung mahila, grabe. Tigre! Talagang, whirr! Talagang yung buong Colosseum, talagang ano na, palakpakan na. May panalo na, may panalo na. Sabi nga ng mga tao, Russia yun eh. Talagang, wala na talagang ilalaban. Eh, alam niyo man ang Pilipino, hindi papahuli. Pangulo ang Pilipino! Ito na. Naglabas na yun. Lumabas yung bata. Sabi ng tatay, ano kaya ilalabas ng anak ko? Nakagulat naman, leon, tigre, ano kaya ilalaban ng anak ko? May bit-bit na sako yung anak. Ang laking sako, talagang hirap, ang bigat eh. Dad, halika, support mo ko. Akala nyo, tatay yung ipapakita niya, no? Sako, ang bit-bit niya. Nilagay sa gitna, sabi ng tatay niya, Nak, ano yan? Dad, ready ka lang. Support mo lang ako. Nak, sigurado ka ba dyan? Mananalo pa talaga tayo dyan? Mananalo tayo dito, Dad. Ang laki ng sako eh. Binuksan. Pagbukas ng sako, yung mga tao, hindi alam kung anong gagawin, nakatingin lang. Walang palakpakan. Mga 10 seconds. 1, 2, 3, 4. Sabi ng tatay, mapapahiya yata tayo dito. 9, 0. Nung mag-0, nagpalakpakan ng mga tao. Palakpakan lahat. Kahit saan, palakpakan. Pati tatay niya pumalakpak. Yung mga gwardya lahat pumalakpak. Dahil binuksan niya yung isang sako ng lamok. Kaya 10 seconds pa. Siyempre, nagliliparan pa yung mga lamok, di ba? Nung dumating na yung lamok, talagang palakpakan na lahat. Pang matatalino po yung joke na yun, mga kapatid. Pang matatalino po yung joke na yun. So, sa dami ng lamok, talaga nagpalakpakan lahat. So, panalo po ang Pinoy. Hindi na natatalo yung Pinoy eh, no? Bakit panalo ka mo? Eh kasi pumalakpak lahat, hindi. Ikaw ba naman, ma-organize mo lahat ng lamok, mailagay mo sa sako? Hirap nun, no? So panalo ang Pinoy sa dami ng lamok na binatawan, ano? Again, life is filled with challenges. Everybody say challenges. Challenges and uncertainties and battles that test our faith. There are times when we feel vulnerable, discouraged, and unsure of what lies ahead. In those moments, we naturally look for something or someone we can depend on. At natural po yan. Kapag dumadating ang problema, naghahanap tayo ng mga bagay na pwede nating panghawakan. Amen? And based on studies, may 3 bagay tayong pinanghahawakan. Number 1, tao. Ibang tao. Pag tayo po ay namumblema, naghahanap tayo ng mga taong pwedeng tumulong sa atin. Ano pa? Resources for survival. Lingon sa likod, tingnan yung mga bagay na meron ka. Tingin sa loob ng bahay, ano bang meron ako ngayon dito? Pwede kong ibenta. Ipon, laman ng pera sa bangko. Resources. Pangatlo, structures o system. Sistema, gobyerno, programa. Ano bang libre ngayon sa government?
May sakit ang aking tinan. Saan ko ba pwedeng dalhin to? Saan ang hospital ang libreng nag-o-offer ng libreng cancer consultation? May libreng opera. Saan nagbibigay? Diyan ko tayo nakabase. So, tinitingnan natin ang mga tao, tinitingnan natin ang ating resources, tinitingnan natin ang sistema. Pagdating sa tao, other people, yes, it is valuable and very important po. But human beings are imperfect. Amen. Ang tao, hindi perpekto. May pagkukulang, may pagkakamali. People can disappoint, make mistakes, will change or fail to meet our expectation. In short, pwede ka pa ring mabigo. So, hindi pwede hindi pwedeng mag-depend tayo sa tao. Dahil ang tao, may kakulangan, may kahinaan. Katulad din naman natin. Hindi perpekto. Pangalawa, resources. Akala mo, okay yung resources mo, malaking ipon mo. Necessary for daily living, but temporary, wealth, positions, and material resources can be lost. Pwedeng mawala. Kwento ng isang mag-asawang doktor. Pinag-ipunan nila na matagal ang bahay nila. Nagpatayo, talagang matibay sa buong barangay nila para sila may pinakamaganda at pinakamataas na bahay. All of a sudden, naging kalansay na po ang kanilang bahay. Yan po ang itsura ng bahay pag inuna mo po ang paggawa ang second floor. Unang pinagawa ang second floor. Next time na yung first floor. Meron palang ganun, ano? Pag nagpagawa ako next time, papauna ko yung third floor. Kasi mukhang hindi maganda pagka second floor mauna eh. Third floor na po ang mauna. Saka na yung first floor tsaka second floor. Pag nagtanong yung engineer, ano unahin natin? Third floor. Para pababa ang trabaho. No? It can lost or affected by circumstances beyond. Everybody say, beyond our control. There are a lot of things that are beyond our control. Marami ho yan. Huwag na natin banggitin yung bagyo, yung lindol, yung sunog. Naku, alam niyo po, kung appreciative lang po kayo sa inyong pamilya, nakikita niyo sa Manila, kabi-kabilaan, maya't maya, may nasusunog. Maawa ka na lang. 200 families, 2,000 families, mawawala ng tahanan. Saan lahat pupunta yon? Sa sistema, sa gobyerno, maghahanap ng matutulugan, naghahanap ng matutuluyan. Structures, anong meron? Yes, it is helpful for maintaining order and stability, but still not perfect. Organizations, institutions, and systems can be flawed, corrupted, and subject to failure. Amen. Sa Senado natin ngayon, kompleto na ang ating Senado, ika nga, may drama, may comedy, di ba? May aksyon, barilan, bong, bong, bong. Ang tama, ding-ding. Ba, nakakatawa yung ating mga balita sa Senado? Nagbarilan yung NBI tsaka yung Sergeant at Arms. Ang tinamaan, puro bintana at puro dingding. Sayang naman ang training na binigay sa kanila, ano? Kaya lang mas mabuti na yung tinamaan ng mga dingding at saka mga bintana kaysa naman tao. Again, hindi rin natin pwedeng panghawakan ang sistema ng ating gobyerno. Hindi natin pwedeng panghawakan ang tao, hindi natin pwedeng panghawakan ang ating resources, hindi natin pwedeng panghawakan ang sistema. Ano na lang ang ating panghawakan? Trust. We need to trust. And trusting is hard. Sabi diyan, trusting is hard. Knowing who to trust is even harder. Ang hirap na nga magtiwala. Ang hirap pa maghanap kung sinong pagkakatiwalaan. Tingnan yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kung makakatagal ba yan hanggang mamaya, pagkakatiwalaan ba yan? O baka mamaya, iiwanan ka na niyan. O, ikaw nakikinig ka, maya-maya, yung katabi mo, wala na, malayo na. Nasa SM na yung utak. Iniwanan ka na. Trusting is hard, but knowing who to trust is even harder. Meron tayong video dyan. Naka-ready ba yung audio natin, Day? Next slide niyan, video eh. Kung malagatin ng audio, kung hindi, may nakakabit ba ng audio, Day? Nahihirapan si Day. Ano yan?
Anong tawag sa game na yan? Trust fall. Sige, play mo lang din kahit walang audio. Ako nang bahala. I-play mo lang kahit walang audio. Sabi niya, tiwala ka lang. Pag sinabi ko ng 1, 2, 3, tumba ka. Sasaluhin ka namin. Kaming bahala sa'yo. 1, 2, 3. Yan. Pamali ang kanyang Pamali. Tumba. Kaming bahala sa'yo. 1, 2, 3. Tumba ka. Sasaluhin ka namin. Anong nangyari? Mali ang tumba. No? Pauna. Paharap. Sabi na nasasalita, teka! Wala na, tumba na eh. So hindi po natin alam kung buhay pa o patay na po yung taong yun. Ano? Kasi imbis na pa ganon, no? Pa-forward. Kaya mahirap yung trustful na yan. Dapat kumpletuhin mo muna. Saan ako tutumba? Sa unahan o sa likuran? Kasi nasa likuran lahat ng support eh. Nasa likuran lahat eh. Tapos sa unahan na tumba. Again, in Psalms 119, you are my refuge and my shield. Your word is my source of hope. 3 things mga kapatid. Number 1, God is our refuge. Everybody say refuge. God is our shield. Siya yung ating panangga. And God's word gives hope. Unahin natin ang God is our refuge. Noong unang panahon, ang mga tahanan po, ang mga tahanan talaga, ang purpose while they are building houses, para lang magkaroon ng matutuluyang maganda. Matutuluyan. Hindi tumutulo, matibay. Pero alam niyo po, ibang-iba na sa panahon ngayon. Ang panahon ngayon, ang mga tao nagpapagawa ng bahay, hindi para may matuluyang matibay. Hindi para maging komportable, walang tutulo. Karamihan sa mga tao ngayon, bato-bato sa langit, hindi ko alam kung kasama ka dyan, bato-bato sa langit, ang karamihan sa mga tao ngayon nagpapagawa ng bahay, pagandahan ng bahay. Yes. According to statistics, ang mga tao ngayon nagpapagandahan ng bahay. May bahay na, gigibain pa. Bakit? Pagagandahin ko pa yan. Kasi yung kapitbahay ko nagpagiba eh. Ano, tapatalo ako? O ba? Gibain ko na yung kusina ko. Yung kapitbahay mo nagpatayo ng 2nd floor. Aba, magpapatayo din ako ng 3rd floor. Ano? Mataas ang bahay niya? Baka niya, bumaha eh, tayo lubog, siya buhay. Aba, itaas pa natin. O, pataasan ng bahay, pagandahan ng bahay. Hindi ko sinasabing mali yan kasi bahay mo yan, pagandahin mo, kumbaga gusto mo rin pag-uwi mo maayos, pero ang naging purpose mo ay para pwede mag-sustain sa atin. Not even our material houses. Di ba? Nasabi mong pinakamatibay ito, maayos na talaga to. Eh paano kung signal number 4? Tapos ang bahay mo lang hanggang signal number 2 lang ang kaya niya. Hindi, ginawa ko signal number 5 yan. Paano kung dumating signal number 7? So hanggang kailan ka maghahabulan sa nature? Hindi mo kontrolado ang nature. Kaya ang tiwala, hindi sa mga haligi ng bahay, kundi kay Jesus. Amen? Ang tiwala, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang tiwala, ipako kay Jesus. The author and the finisher of our faith. May trivia ko tayo dito. Ano ang trivia? Ang trivia, hindi ko alam kung siya ay natalo na, pero sa ngayon po, siya pa rin yata ang pinakamataas na building as of now. 828 meters yung Burj Khalifa sa UAE. Nung sinerch ko po yan, ang dami kong nahirapan ako sa kasi masyadong technical. Sabi ko, hindi naman mahirap sa mata ng mga tao yan. Pero 828 meters na building, merong paang 192. Sabi ko, ano yung 192 deep piles? O, sabi ng internet, sabi niya, isipin mo na lang ang table, merong 4 na mesa. Yung table, para maging stable siya, merong 4 na mesa, na paa. Itong 828 meters na ito, merong 192 na mga haligi, na mga paa, na mga ang lalaki at ang lalalim ng baon. Ganun o katiba yan. 192. Ngayon, pag nakita mo yan, sobrang taas mo niyan, birds. Sabi ko, paano i-describe yung 828 meters? Hindi ko ma-describe. Kasi hindi ako sanay hindi ako inhinyero. Sabi doon, imagine nyo na lang yung football field. Football field. Ang football field ay nagre-range to 100 meters kada isang football field.
football field, 100 meters. Ngayon, ang 8 football field, pag dugtong-dugtungin mo, ganun kataas ang building na ito. Amen? Doon pa nga lang sa 100 meters, talagang hindi mo na makita yung tao eh. Pag dugtong-dugtungin mo pa yung 8. 8 dugtong-dugtong na football field. Ang haba po niyan, ang taas. 828 meters high. Pinagdugtong-dugtong na football field na halos hindi mo na makita ang dulo. Sabi nga dyan, parang sinasabi nila, lampas ho yan sa atmosphere. Ibig sabihin, pag nasa taas ka, yung bagyo nasa baba. Wala ka ng bagyo sa taas. Parang sinasabi nilang ganun. Kasi lampas na dun sa atmosphere eh. No? Above the clouds. No? Above the clouds. So, compare lang natin. Mabilis lang ng compare lang natin. No? Kasi sabi natin, wow! Mapapawaw na tayo nun eh. 828 meters tall. Built by human engineering. Strong. Still dependent on materials, design, and time. Pero ang ating Panginoon, hindi kayang sukatin. O, yun na lang. Ito, nasukat, 820. Hindi nga umabot sa 1,000 eh. Kay Lord, hindi kayang sukatin. Amen? Describe as all-powerful, unlimited, eternal creator of everything. Ito, 8 football field. O, gawin mo ng 10. Gawin mo ng 100. Gawin mo ng 1,000 yan. Ang Panginoon po natin ay unlimited. He is the creator of everything. Kaya kung pinag-usapan natin ang shelter, walang ibang mas mapagkakatiwalaan kundi ang shelter, ang kanlungan ng ating Panginoon. Amen? Everybody say amen. Even the tallest structures on earth is still small in the hands of the one who holds the universe. Sobrang katiting lang yan. Kukunin ko kumpara sa kamay ng ating Panginoon. Ganyan po ang Diyos na tatakbuhan ho natin. Kaya nakakahiya naman kung halimbawang, ay, aircon lang, hindi nyo kayang bilhin. Parang masasampal naman ng ating Panginoon yan. Amen? Ay, aircon lang, hindi nyo kayang bilhin. Anong ginagawa ng mga worshipers mo dyan? Tumitingin lang sa mainit. Kaya i-challenge natin ang ating sarili. Yes, Lord. Next week, may aircon na yung nakakabit dyan. Huwag lang 10 horsepower, ha? Baka yung mga children natin, ha? Naging yelo na. Paglabas, naging ice water na yung ating mga children, ano? Sa sobrang lamig. In Proverbs 18, verse 10, the name of the Lord is a strong tower, and the righteous run into it, and they are safe. Safe. Alam niyo po, nung ako po'y maliit-liit pa, ako po'y super cute pa noon. Ngayon kasi pogi na lang eh. Noon kasi cute pa ako noon, mga pogi. Alam niyo po na ako po'y high school, elementary high school. Ito po'y laro-laro lang ano. Pero alam niyo po, nung elementary ako tsaka high school, ang pinaka-safe na lugar, na pag napuntahan ko na parang feeling ko ay safe ako, walang iba kundi ang tahanan ng ating Panginoon. Lahat kami tumatakbo sa church ng Katoliko. Pag bumabagyo, bukasyon. Kapag may mga panahon ng kalamidad, lahat ng mga tao pupunta ng church. Kasi ang ating feeling talagang lahat, pag nandun tayo sa bahay ng Panginoon, tayong lahat ay safe. Amen? Pag meron kang kaibigan na gustong makita, punta ka ng church. Sa mga reunion, sa church, sa amin, sa Bacolod, pa reunion, pag December, gusto ko makita yung mga classmate ko. Elementary, high school classmate. Wala kang ibang pupuntahan. Punta ka lang sa lugar ng Katoliko, Roman Catholic Church. Abangan mo dun. Marami kang makikita mga kaibigan mo. No? Kung hindi pa naging born again. Pero hindi eh. Kahit born again na eh. Ginagawa namin parang meeting place. Punta, makikita kayo niyan. Kasi ang nasa utak. Di ba? Bakit? Kasi na-establish na ng Roman Catholic yun eh. Na-establish na nila na every Christmas, every New Year, na-establish na. At lahat ng mga tao hanggang ngayon, nakakalungkot bang sabihin, pero hanggang ngayon, kami ni Sister Eileen, nagmotor kami papunta ng Marinig.
Galing kami ng Kabuyaw. Pagdaan namin sa church ng Kabuyaw, ang mga tao puno hanggang dun sa may parking lot. Nakaganon. Yung iba, may katabi, nakatayo silang lahat. Sabi ni Sister Eileen, o tingnan mo sila. Apaw-apaw na sila. Kahit nasa parking lot na sila, nakatayo sila, nakikinig pa rin sila kasi abot pa sila ng boses ng pare. Praise God! Ibig sabihin, ang kanilang pananampalataya ay talagang kahit wala kami sa loob, nasa labas man kami, at least naririnig namin ang boses ng pare. Amen? Wow! Ang sarap pakinggan. Paano kaya kung mga Kristiyano? Every Sunday sana, hanggang doon tayo sa kalsada. Every Sunday sana, siksikan tayo. Sana nandun tayo lagi sa good problem. Pag siksikan na po tayo dito at nakakaramdam na po kayo ng init, good problem na po yan. Ibig sabihin, dumadami na tayo. Ibig sabihin, lumalago na ang church. Ibig sabihin nun, talagang kailangan na natin magpatayo ng mas malaking church pa. Good problem po yan. Amen? Kaya sabi namin kay Sister Eileen, wow, oo nga ano, nasa parking na sila oh. He is a strong tower. God is our shelter. Number 2, God is our shield. Panangga. Everybody say, shield. A shield protect against attacks. Life brings challenges, temptations, and difficulties, but God defend and strengthen those who trust in Him. May mga bagyo ang buhay. Ang Diyos ang ating panangga. He does not always remove every battle, but He equip us to endure and overcome. Hindi naman niya tinatanggal ang problema. Amen? Kagabi lang, sabi ng aking asawa, ano yung tinitingnan mo? Hindi ka pa rin tulog. Kasi merong isang vlogger na iniisa-isa niya yung bill ng kuryente. Ako nang gigigil din ako eh. Yung mga bayarin sa kuryente, nakalagay doon, yung mga charges. Daming charges. Tapos sa dami ng charges, sa pinakadulo, may nakalagay pa rin other charges. Sabi niya, hindi pa kayo nakontento sa mga charges? Sa pinakadulo, may other charges pa rin? Tapos tinatanong isa-isa, ano yan? Ano ho yan? Kapag ho kasi, halimbawa, transmission, may mga lugar ho tayo na hindi abot ng kuryente na gusto natin tulungan. Kaya tutulungan natin. Sabi nang tatanong, tulong? Na hindi ko nga alam na tumutulong ako eh. So ganoon na pala ang pagtulong ngayon, sa pilitan na. Mga kapatid, lahat kayo na nandito ngayon, tumutulong kayo nang hindi nyo wala kayong kaalam-alam. Masarap tumulong. Amen? Pero yung tumutulong ka na wala ka palang kaalam-alam na tumulong ka, parang ano yun? Di ba? At hindi mo pa rin alam kung ano tinutulungan mo. Baka may tinulungan mo yung mga masasamang tao, ay nakailaw na tayo, ayos, magagawa na natin ang ating programa. Ano pa, mga nawawalang kuryente, mga luces, doon sina-charge yun. Kaya pinapanood ko yun, nanggigigil din ako eh. Kulang na lang mag-strike ako eh. Kasi yung bill namin, normally 3,000, 2,000, 4,000, doon lang din. Pag 4,000 na, sumasakit na ulo ko. Lately, nakatanggap ako 9,000. Sabi ko, ha? Sabi ko, may bahay pa akong mabayaran. Saan ko na naman huhugutin yan? Ako lang naman ang namumblema, hindi naman ang aking asawa. Kaya sabi ko, ano ba to? Meron nga doon ang kanyang bill, 900 lang palagi. 900, pinakamataas na raw ang 1,000, ganyan. Tapos nag-bill siya ng 7,000. Nanggigigil din. Mura nga ng mura eh. Meron nga doon isa, wala nang ginawa kundi magmura eh. Kada ano, mura. Kada ano, mura. Puro mura na nga lang eh. Pero hinart ko pa rin. Pastor ha, ikaw ha, mura na nga, hinahart mo pa rin. Hindi ko hinahart yung mura niya. Ang hinahart ko, yung bravery na ginagawa niya para talagang maparating ang mensahe sa Meralco. Grabe. Grabe, nakakasakit ng ulo. Ito po ang nagagawa ng mundo sa atin. Kailangan natin ng shield. Shield na galing kay Jesus. He does not always remove every battle, but He equip us to endure and overcome. God is not always the one who takes us out of the battle. Hindi naman talaga niya tayo kinukuha doon eh. But often, He is the one who strengthens us and walk beside us
through it. Amen? May bagyo? Yes! Pero kasama natin ang Diyos. Kaya nga may kanta, di ba? Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Kasama natin ang Diyos. Amen? Di ba? He is our shield. Now, what is a shield? The Romans shield, the Romans cut-off shield was not just for defensive. Hindi lang para panangga. Sabi diyan, soldiers use it to shove, to strike, and break enemy formation. So even the shield, the very shield na akala natin protection lang, no, ginagamit din pala yan pang ofensa. Hindi lang depensa, may opensa rin pala yan. Throughout history, the shield became a symbol of protection, security, and refuge. Kaya ang isang Roman soldier, pag may shield, matapang. In fact, sa history, hindi ka pwedeng umuwi na sabihin mo, I am a victorious soldier. Uwi ka, galing battle, umuwi ka, tapos wala kang bitbit na shield. Hindi pwede. Ang utos palagi, coming from a war, if you are victorious, bit mo ang shield pauwi. It is a symbol na talagang natagumpay ka. Hindi yung iiwanan mo yung shield mo, uwi ka na. Ang lalabas doon, tumakbo ka. Yun ang pinalabas ng king. So hindi ka victorious. Ang requirement nila, pag umuwi ka, bit mo pa rin ang shield mo. Para masabi ng king, yes, you are really a victorious warrior. Bit ang shield. Now, just as an ancient warriors trusted their shield for protection in battle, we believers can trust God as our ultimate refuge. Amen? Ultimate and shield in life challenges. Sikuhin mo ngayon katabi mo, sabihin mo sa kanya, kapatid, may problema ka ba? God is your shield. Di ba? Tapos sagutin mo sa, yes, God is my shield. Gagamitin ka niya, kapatid. Pagpapalain mo ako. Ikaw ang gagamitin ng Lord. Amen? A shield protects against attacks. But God is more than a protection. He is our strength in the battle itself. Siya ang ating strength. Kaya si Maximus yan, kasi favorite movie ko po yan, yung Maximus na yan. Siguro in my lifetime, yung Maximus na yan, mapapanood ko ng, siguro mga 100 times yan, mapapanood yan. Kasi meron kaming isang biyahe nasa barko. Walang ibang movie kundi Gladiator eh. So mula umpisa hanggang matapos, ang aming biyahe ay 24 hours. Pag barko kasi 24 hours ang Bacolod. Pag eroplano, wala pang 1.5. Mga bago matapos ang pagkakape mo, nandun ka na. So mga 1 hour, mga ganyan. Close to 1 hour ang biyahe. Pero pag barko ka, ang pinakamabilis, 18 hours. Ang pinakamabagal, 24 hours. Ganun kahaba ang biyahe. 24 hours. Kaya ilang oras ko napanood to, ilang ulit ko napanood ang Gladiator na ito. Kulang na nga lang, pag kinausap ko sa Eileen, ako si Maximus eh. Oo. Kasi yung mga language niya, tandang-tanda ko na eh. Oo, yung mga usapan nila ng Emperor, tsaka ni Maximus. Nung pinatawag si Maximus, sabi ng Emperor, why are we here, Maximus? Sagot ni Maximus, we are here for the glory of the empire. Oh. Sabi ng Emperor, I am old, Maximus. When a man sees his end, he wants to see his purpose. In everything that you do, there must be a purpose. Galit na galit si Maximus. Sabi niya, ano? Namatay lang yung mga tao ko para sa wala? They died for Rome. What is Rome, Maximus? Ganun yung mga usapan nila. Again, let me remind you, brothers and sisters, si Maximus, nung siya ay talagang akala ng emperor, patay na yan eh. Pero grabe ang kanyang willpower. At naniniwala ako, hindi lang niya willpower yon, no? There is a divine intervention kung bakit nabubuhay si Maximus. Alam ko rin yan, tayo mga anak ng Diyos, pag dumadating mga bagay na parang imposible, isipin natin, there is always a divine intervention while
We are here. Amen? Nung nagbagyo, nung nakaraang bagyo pa yun, matagal na ikwento ko na yun, napakagahaman ko sa bangus. Kasi pag nagbagyo, mura ang bangus. Iniwanan ko yung aking pamilya. Pumunta ako sa lugar ng malapit sa dagat, sa Kabuyaw, para bumili ng bangus. Bakit? Mura kasi ang bangus. All of a sudden, yung bagyong ito, bumabalik. Yung bagyo, akala mo wala na no? Bumabalik. Ngayon, pagbalik ng bagyo, ito na, nakamotor ako. Yung motor ko noon ay Honda XRM na dilaw. Talagang gamit ko yung motor na yon. Alam niyo, pabalik ako, bit ko yung bangus Kasi gahaman nga sa bangus Kasi makamura, gusto makamura. Hala, bumalik yung bagyo. Bumalik yung bagyo. Ramdam. Gumagano habang tumatakbo ka. Huwag nyo nang gamitin mamaya to, puro laway na to Ay, sabi ko sa inyo, yung mga yung mga yero, alam niyo po, nanginginig po ako. Sobrang, tagang ganun ako, nginig talaga ako. Pero sa utak ko, sabi ko, I have to be with my family sa panahong ito. Hindi ko pinasin yung panganib. Pagdating ko sa bahay, ito itsura ko Honey, sabi ng asawa ko Honey, ang puti-puti mo. Talagang namutla talaga ako na nanginginig pa ako. Sabi niya, halika, ano ba nangyari sa'yo? Sabi ko sa isa lang, hindi mo lang alam kung ano yung dinaanan ko. Yero dito, tapos baha. Nagliliparang mga yero. Pero buhay pa rin po ako, mga kapatid. Buhay pa rin ako, sabi ko, there is a divine intervention why I am alive. Para sa aking pamilya. Para sa inyo. Para sa Jesus Only Hope Church. Para sa aking pamilya sa Bacolod. Kaya ako buhay. There is a divine intervention why I am alive. God is my shield. Amen? He is our shield. Tinamaan ba ako? Hindi. Mukhang tinamaan lang. Pero hindi ako tinamaan. Para akong Matrix nun Lumilipad. Hindi ako tinatamaan ng mga yero. Sabi ng asawa ko sa akin, ayan kasi, ang gahaman sa bangus. Muntik ka nang mamatay dahil sa bangus na yan. Kaya ngayon, pag may bagyo, tapos sabihin nila, huy, mura na bangus ngayon Kayo na lang. Binabaliwala ko na yung mga bangus-bangus na yan. Hindi na ako interesado. Brothers and sisters, so when the attack come, don't measure God's absence by the presence of the battle. Kasi mga anak ng Diyos, madrama. Pag may problema, sinasabi wala ang Lord. Ang mga anak ng Diyos, madrama. Pag may problema, sasabihin, pinababayaan ako ni Lord. Parang naalala ko yung kwento ng isang kaibigan ko. Ito medyo rated 7. Sabi ng kaibigan ko, pumunta na sila ng Boracay. Pagdating ng Boracay, dumadaan, maraming mga sexy, siyempre, Boracay yan. Sabi niya, Lord, ipikit mo ang mata ko. Talagang pray siya ng pray. Pagkada dumating niya, Station 1, Lord, ipikit mo ang mata ko. Station 2, parami ng parami. Lord, ipikit mo ang mata ko. Yung pala, every station pala, palala ng palala. Palala ng palala. Nung 5th station na, sabi niya, Lord, ipikit mo ang mata mo. Mata na ni Lord ang pinapapikit? Lokong bata yun Nung una, pikit mo mata ko. Nung 5th station na, Lord, ipikit mo ang mata mo. Yes, madrama tayo mga kapatid. Pag may problema tayo, feeling natin, pinababayaan tayo ng Lord. Ako po, number 1 po ako sa kadramahan sa buhay. Alam mo ng aking asawa yan. Yung aking asawa, nasobra sa drama. Nasamahan na minsan ng horror, tsaka action. Ako, drama lang Siya, umabot na siya ng horror, tsaka action Sabi mo naman sa akin, honey, gusto ko basta hanggang ngayon, gusto ko pa rin una ako sa mamamatay. Sabi mo naman ganoon, sabi ko, grabe ka, ganyan. Pareho tayo, gusto ko rin una ka mamatay. Ginok ko yun doon sa funeral service. Sabi ng aking asawa, honey, akala ko hindi sila tatawa sa joke mo Pero tumawa sila sa joke mo.
Nandun ako sa kabila sa funeral service nung nakaraan ng Wednesday dahil namatay ang isang kaibigan ko. Isang kaibigan na biglaan lang din. Mga kapatid, ang lesson still the same. Sa oras ng problema, sa oras ng pangangailangan, magtulungan ho tayo. Magtulungan ho tayo because we will never know kung yung tinutulungan natin, kinabukasan, makakasama pa natin. Yes. Nag-schedule ng fellowship ang kaibigan kong yon. On that day, nag-schedule ng fellowship. Nakarating kami kasama ng aking asawa. Nagkwentuhan kami, nagtawanan kami, nagkantahan kami. After 2 hours or 3, nag-uwian kami. Sabi ng kaibigan ko, kailan mauulit ito? Sabi ko, huwag kang mag-alala bro, mauulit yan. 1 month later, nagyakagan ulit. Punta kayo ni Sister Eileen. Nandito na si kapatid. Punta na kayo. Fellowship tayo ulit. Nako, eksakto naman. Nasa grocery kami. Sabi ko, hindi kami makakapunta. Sorry, kayo na lang muna mag-fellowship. Bawi kami next time. Yung word na, bawi kami next time, hindi na po nangyari yan. Kasi the following next time na nagkita kami, nasa kabaong na po siya. Hindi na naulit. Kaya kapag may mga ganong panahon, we have to make use of the time. Take advantage of the time. Yung ating mga kapatid, pasyalan, yung mga mahal sa buhay, yakapin. Sabi ko nga doon, ginamit ko yung kantang, If Tomorrow Never Comes. Di ba? Again, when the attack comes, don't measure God's absence by the presence of the battle. A shield is not proof that no arrows are fired. It is proof that the arrows cannot prevail. Amen? So, problema, okay lang. Problema pa more. Si Lord ang aking shield. Siya yung aking proteksyon. Stay under His covering. Trust His timing. Amen. Trust His timing. There was a scene in Maximus Aurelius' fight nung sinabi niya sa kanyang mga kaibigan kasi siya ay ex-military. Paglabas ng kalaban, sabi niya sa kanyang mga kalaban, stay with me. Stay with me. If you want to live, stay with me. We can do it. Eh, yung mga kasama niya minsan, may mga humihiwalay sa kanya. Yung mga humihiwalay sa kanya, namamatay. But those people who stayed with him, dahil magaling siya, dahil meron siyang taktika, buhay. And remember, the same God who allows the battle is the one who ensures you will not be defeated. Hindi tayo matatalo ng problema. Hindi tayo matatalo ng bagyo ng buhay. Sabi diyan, His covering is not the absence of storm. It is the assurance that nothing reaches you without passing through His hands. Sabi ko, Tagalogin ko para mas matindi. Sabi ng Panginoon, walang makakarating sa atin nang hindi dumadaan sa kamay ng Diyos. Amen. Pag sabi mo nga sa iyong katabi dyan, kapatid, walang problema ang makakarating sa iyo nang hindi dumaan sa kamay ng Diyos. Sabihin mo sa kanya, kapatid, walang problemang darating sa iyo nang hindi dumadaan sa kamay ng Panginoon. Sabi natin, over my dead body. Sabing ganon. Dadaan ka muna sa aking bangkay. Dadaan muna sa mga kamay ng Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid, every problems that will come into our life, it will be filtered. Amen? If i-filter ng Diyos in such a way na pagdating sa atin, kaya na natin. Kaya minsan, sinasabi ko sa aking sarili, Lord, na-filter mo na ba ito? Minsan yung mga problema nakakaharap ko, Lord, na-filter mo na ba ito? Baka nakalimutan mo. Lord, baka bukas yung filter. Lord, baka nakalusot. Pero sabi ng Lord, don't worry, Pastor Joel, na-filter ko na yan. Dumating sa iyo ang problema, ibig sabihin, nakarating sa iyo, ibig sabihin, kaya mo. Pag dumating sa atin, kaya natin. Amen! Na-filter na ng Diyos ang problema. Last but not the least, third one, God's Word gives hope. God's Word gives hope. The psalmist's confidence is rooted in God's Word. His promises provide encouragement, direction, and assurance for the future. When circumstances seem discouraged, God's Word reminds us that He is faithful and He is
in control. Everybody say, in control. In 2 Chronicles, siguro sinasabi natin, Pastor, wala lang pag-asang bayan natin, kakagulo-gulo. Sabi ng 2 Chronicles, may pag-asa. Sa salita ng Diyos, may pag-asa. Sabi niya, if my people who are called by my name will just humble themselves. Ang sekreto pala, kapatid, magpapakumbaba lang tayo. Huwag tayong mayabang sa harapan ng ating Panginoon. Ang sekreto, magpakumbaba lang tayo. Humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Hindi lang pagpapakumbaba. Kasabay ay pagtatalikod sa kasalanan. Turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven. Mga kapatid, gaano kalayo yung heaven from earth? Di ba? Gaano kalayo yan? Ang layo niyan. Naalala ko yung isang philosopher, sabi niya, maglaro tayo. Ano yun? Magtanungan tayo. Pag hindi mo nasagot ang tanong ko, bibigyan kita ng 5,000. Pag ikaw hindi nasagot ang tanong ko, 1,000 lang. Oh, talaga? Pag hindi ko nasagot ang tanong mo, 1,000 lang ang bayad ko? Pero pag ikaw, hindi ko mo nasagot ang tanong ko, 5,000 ang bigay mo sa akin? Panalo ako dito, sabi niya. Panalo ako dito. Kasi 5,000 ang bigay niya pagka hindi niya nasagot. Pero pag ako hindi nakasagot, 1,000 lang. Yung sabi ng matalino, sabi niya, alam mo ba kung gaano kalayo yung sun tsaka earth? Naku, hindi ko alam yun. 1,000. Talo agad eh. Sabi niya, patay ako dito ah. Sabi niya, ikaw naman. Sabi niya, sige, meron akong tanong. May umakyat sa puno, 2 paa lang. Pagbaba, naging 4 na yung paa. Ano yun? Research siya. Hindi niya masagot. Ang talino. Ito, 5,000. Panalo. Sabi niya, teka lang, bago ako magtanong, ano yung 2 paa, tapos pagbaba, 4 na. Hindi ko rin alam eh. Ito 1,000. Matatalino po yung joke na yan, ha? Panalo pa rin. Brothers and sisters, we just need to humble ourselves and pray and seek the face of God. Ang sabi niya, I will forgive their sin and I will heal their land. Sabi ng Jeremiah 29:13, you will seek me, you will find me. If you seek me with all your heart. Amen? Kung hahanapin natin ang ating Panginoon, gusto natin sa katagpuin, maging seryoso tayo, seek Him with all our heart, matatagpuan natin ang ating Panginoon. Amen? Next, seek the Lord in the Bible, and you will find Him. In His Word, He is revealed, alive, present, and speaking. As you read, you are not just studying text, you are entering into a communion with God Himself. Brothers and sisters, pag nagbabasa po tayo ng Bible, ang ibig sabihin yan, nag-uusap na kayo ng Diyos. Kaya wag mong hintayin na marinig mo yung audible voice ng Lord, Pastor Joel, ako to. When you read the Bible, you are already communing with the Lord. Ang Biblia, ang kanyang boses. Pag may boses, may tao. Pag may boses, may salita, ibig sabihin present yung being. So when you read the Bible is His Word. At kung nandun ang kanyang salita, nandun siya. Amen? Ang problema, ito mga problema ng mga Christian. Ito, bato-bato sa langit, hindi ko sinasabing mali ito. Sabi diyan, ang mga Christian, next slide, ang mga Christian, inilalagay nila yung text ng Bible sa kanilang t-shirt. Hindi ho yan mali. Hindi ho yan mali, ha? Again, hindi ho yan mali. Ano pa? Ang mga text ng Bible, nilalagay nila sa kanilang kotse. Again, hindi ho yan mali. Hindi ho mali na ilagay ang text sa Bible text sa kotse, Bible text sa t-shirt. Yung iba nga, medyo mas matindi. Nilalagay ang Bible text sa katawan. Pinapatato na. Pastor, paano yan? Okay lang ba yan? O sasagutin ko yan. Again, hindi mali yan na ilagay yung text sa mga damit, sa mga sasakyan. Sabi ng Deuteronomy 6:8-9, next verse, these commands that I give you today are to be in your heart. Sabi ha,
to be in your heart. Dagdag pa niya, sabi niya, tie them as symbols in your hands, bind them in your foreheads, write them on the door frames, on your houses, and on your gates. Ibig sabihin, ang mga salita ng Diyos, ilagay mo sa iyong puso. Ang unang requirement, ilagay sa puso. Hindi requirement, ilagay sa mga kung saan-saan. Ilagay mo na sa puso. Ngayon, pag nailagay mo sa iyong puso, sabi mo nga, ay, kailangan ko siyang maalala, baka makalimutan ko, ayoko mawala, kaya ilagay kita sa dingding. Ilagay kita sa damit ko. Ilagay kita sa kotse ko. Walang problema dyan, mga kapatid. Okay lang yan. Sabi nga dyan, your word I have hidden in my heart, that I might not sin against you. Saan inilagay ang salita ng Diyos? Sa puso. Para hindi ako magkasala sa iyo. Ngayon, pandagdag o bilang tulong sa akin, sabi nga ng mga tao, ang mga tao daw makalimutin. Para hindi tayo makalimot, gagamit tayo ng ibang style para hindi makalimot. Ako, para hindi makalimot, ilalagay ko sa notes. Para hindi ako makalimot, magpo-post ako doon. Para hindi ako makalimot, ilalagay ko yan as a sign of a reminder for me. Para hindi ko makalimutan. But, ito yung gusto kong i-point out lahat. Last slide. God's word, bago sumenya si Brother Pogi ng time out. Una-unaan kita, bro. Sabi ko, bago sumenya ang time out eh. Naunahan ko eh. God's word is not meant for outward expression. Yun po ang gusto kong ipunto. Okay lang po yung sa damit. Okay na sa kotse. Okay na sa bahay. But God's word is not meant for outward expression alone. It is meant to be deeply rooted within us. And only those who obey it, those who obey it truly carries its power. Amen? Ibig sabihin, kapatid, pag nilagay mo yan sa dingding, yes, you will be reminded. But doon lang nagkakaroon ng power ang salita ng Diyos. Marami mga Kristiyano, akala nila Christian na sila kasi nagsuot sila ng Bible verse sa kanilang damit. May Bible verse na ako, Christian na ako. Yung sombrero ko may Bible verse na, Christian na ako. Kapatid, kahit tagtarin mo ng Bible verse yan kung wala ka namang sinusunod dyan, at hindi mo pinamumuhay, walang power ang salita ng Diyos na nailagay mo sa sombrero mo. The power starts when you start obeying the word of God. Last slide, mga kapatid. In every battle in our life, God is not only our hiding place, but also our defense. When everything around us feels uncertain, His word becomes our steady hope. So we do not stand in fear, but in faith. Because with God as our refuge and shield, hope is never lost. Hope is never lost. It is secured. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagpapaalala sa amin. Maraming salamat, O Diyos, for just continue to remind us na Ikaw ang aming takbuhan, Ikaw ang aming panangga, at Ikaw ang aming pag-asa. Sa panahon ng problema, sa panahon na binabagyo kami ng mga problema, sa iyo kami pupunta, Panginoon. Ang salita mo ang aming panghahawakan. Ikaw ang magiging kalakasan ng iyong mga anak. Sa iyo kami, Panginoon, aasa. Sa iyo lamang kami, Panginoon. Ikaw lamang ang aming panghahawakan, O Diyos. Hindi ang mga bagay na aming mga nakikita. Salamat. Salamat sa umagang ito for just reminding us these beautiful words. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Tawagin ko si Sister Dorina to lead us para sa ating pong giving. Si Shirley, kasama si Sir Shirley dyan, hindi ko na nailagay. Sister Shirley, halika. Sa core leaders lang muna. Isama na natin yung mga ministries. Isama na natin. Sige, next slide, kapatid. Pakipindot ka next slide. Sa mga ministry heads natin. Sister Daisy, Sister Del, halika kayo dito, Sister Del, Sister Mina, Brother Chris. So, tingnan niyo po, sa liit po ng church natin, every members is a leader. Ayan po. Sa gitna po tayo. Mother Pogi, halika tayo.
Sa gitna, harap po tayo sa kanila lahat. Nasa gitna ho tayo dito. Harap tayo sa kanila. Leaders, harap tayo sa kanila. Nasa gitna ho tayo. Gitna ho tayo, harap tayo sa kanila. Yung youth, paki-slide ng youth, yung mga available na youth. Wala si Kasaira, si Sam nandito, si Brother Thor nandito, si Kay nandito rin. Yung mga youth. Next slide, meron pa ba yan? Wala na yata, no? Sige, hali kayo. Congregations, tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray for them as we install them sa kanilang mga responsibility, as we install them sa kanilang ministries. Let's pray for them na samahan sila ng ating Panginoon at magkaroon sila ng godly wisdom. Let us raise our hand. Bless natin sila, Panginoon, takilang Diyos. These are our leaders, Lord. Ito ang mga leaders na tumutulong para ang Jesus Only Hope Church ay patuloy na tumakbo at patuloy, O Diyos, na magamit para mapaglingkuran ka. We pray for them. You bless them with such wisdom na gagamitin nila, Panginoon, in order to lead your children of God. We pray for them na magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. And Lord, we pray for them that as they serve you, patuloy nilang makikita ang biyayang galing sa inyo, Panginoon. Lord, we pray for them na ang kanilang puso ay naroon. Ano man ang mangyari, Panginoon, bagyuhin man sila ng problema, naroon ang kanilang puso, punong-puno ng inspirasyon at encouragement to really serve you. Sila, Panginoon, ay hindi mga machines. These people are human beings. And we pray for them, Lord, ano man ang kanilang nararamdaman, ano man ang kanilang mga naiisip, sa panahon, Panginoon, na sila ay binabagyo ng problema, sa panahon, Panginoon, na sila ay maaaring binibless, Panginoon, ng mundong ito. Lord, dalangin namin, Panginoon, none of this happening can change their commitment in serving you. Pagpalain man sila, magkaroon man sila ng problema, Panginoon, it's still the same. Ang kanilang puso ay naroon sa paglilingkod sa inyo. So we pray for them that you will bless them and you will be with them, Jesus. Because nothing will be impossible to them, Lord, kung ikaw ang kanilang kasama. Maraming salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating mga leaders. Ay, teka, wait lang mga leaders. Sino pwede mag-take ng photo? Picture? Documentation? Sorry. Wag muna kayong umupo. Kailangan may documentation. Si Ira na, si Ira. Ayan. Sabi niya, hindi naman ako sinama sa documentation, tapos ako papipicturein nyo. Sige, pwede na pong umupo ang mga congregation. Pwede na pong umupo. Sige, picture muna. Maayos ba bang forma natin? Parang di pantay. Pastor Leo, dito kayo sa gitna, bandang gitna, Pastor Leo. Ayan, kaya may koryo. Pastor, yan, para maganda. Waki?